Kung nais mong malaman ang mga katotohanang hindi tinuro ng simbahan o paaralan, narito ka sa tamang lugar. Sa channel na to, buksan ang isip, simulan ang paglalakbay. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan ang bayang sinisiil. The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Bukas ay babangon din, ang silang ay pupula sa timiyas ng paglaya. Iisa lamang ang pinagkalooban ng natatagong kaalaman ukol sa tunay na kahulugan at mensahe ng kwento tungkol kay Crispin at Basilio. Dumating na ang takdang panahon para ito ay isiwalat hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang totoong kahulugan ng kwento tungkol kay Crispin at Basilio ay unang naisulat sa orihinal na dokumento na natagpuan sa Qumran Cave sa Israel kasama ng Dead Sea Scrolls. Ang kwentong Crispin at Basilio ay nauugnay sa napakahabang kasaysayan ng libu-libong taon bago pa man isilang si Jose Rizal. Ito ay kwento ng isang lahi na dumanas ng sobrang persekusyon sa kamay ng Roman Empire. Ang Crispin at Basilio ay patalinhagang kasaysayan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng Israel at buong lahi ng Hebreo sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit patalinhaga itong isinulat ni Jose Rizal dahil ang hayagang paglalahad ay magdudulot ng panganib sa buhay ng mga Pilipino sa kanyang kapanahunan. Sisikapin naming paiksiin at ibigay ng simple ang kahulugan para madaling maintindihan. Si Crispin at Basilio ay mga anak ni Sisa. Sa murang edad, nagtrabaho si Crispin at Basilio sa simbahan para matulungan ang kanilang ina. Isang araw, pinagbintangan si Crispin ng pinunong sakristan na nagnakaw ng pera sa simbahan. Pinagbabayad siya ng malaking halaga o kaya pagtatrabahuan niya ang nawawalang pera. Isang gabi, ninais ng dalawang bata na umuwi para dalawin ang kanilang ina sa nayon. Ngunit ito ay hinadlangan ng punong sakristan at sinabi sa kanila na pwede lang sila umalis pakalipas ng 10:00 ng gabi. Sinabi ni Crispin na hindi sila makakauwi pakalipas ng 10:00 ng gabi dahil ito ay lampas na sa curfew. Dahil sa pagsagot ni Crispin, pinagpapalaw ito ng sakristan habang kinakaladkad papalayo. Mula sa oras na yon, hindi na natagpuan si Crispin at ito ay ipinagpalagay na namatay. Samantala, umuwi mag-isa si Basilio, ngunit siya ay nakita ng gwardiya sibil at pinaputukan ng baril. Mabuti na lang, daplis lang ang tama sa kanyang ulo. Duguan si Basilio pagdating ng bahay. Sinabi niya sa kanyang ina ang nangyari.
ngunit pinagbilinan niya ito na huwag magkwento sa iba. Kinaumagahan, pumunta si Sisa sa simbahan upang maghatid ng sariwang gulay bilang handog sa pari. Hinahanap niya si Crispin, ngunit sinabi sa kanya ng tagaluto na ito ay nagnakaw ng pera at tumakas at sa ngayon ay pinaghahanap na ng mga gwardya sibil. Umuwi si Sisa sa kanyang bahay kung saan siya inabutan ng mga gwardya sibil na naghahanap kay Crispin at Basilio. Hindi alam ni Sisa kung nasaan ang kanyang mga anak. Dahil walang makuhang impormasyon kay Sisa, nagalit ang mga gwardya sibil, sinunog nila ang bahay at ikinulong si Sisa. Hindi nagtagal, pinawalan din naman nila si Sisa. Bumalik si Sisa sa kanilang bahay, ngunit ito ay natupok na ng apoy. Hinahanap niya at tinatawag sina Crispin at Basilio, ngunit ito ay wala na. Dahil sa sobrang lungkot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa, nabaliw si Sisa. Hanggang dyan lang po ang naisulat ni Rizal, kung saan kapansin-pansin na putol ang istorya. Malalim ang kahulugan ng kwentong ito. Mga kahulugang nakaugat hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi sa kasaysayan ng tao mula pa sa Genesis ng Biblia. Hindi ito maisulat ni Jose Rizal ng direktahan noong kanyang kapanahunan dahil tayo ay nasasakupan ng Espanya. Malalagay sa panganib ang buhay ng maraming Pilipino kung matutuklasan ng mga paring Katoliko ang tunay na kahulugan ng kwento. Kaya minarapat ni Jose Rizal na isulat ng patalinhaga ang mensahe na inilaan sa mga darating na henerasyon. At kanyang sinabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Parang sinasabi niya na dapat itong maintindihan ng kabataan. Makalipas ang mahigit 100 taon at sa unang pagkakataon, isisiwalat ng Ophirian Heritage Conservatory ang tunay na kahulugan ng kwento. Ang Crispin at Basilio ay tumutukoy sa lahi ng mga Hebrew na dumanas ng sobrang hirap at karahasan sa kamay ng Roman Empire or ng Roma. Matatagpuan sa Genesis chapter 10 verse 25 ang simula ng kanilang lahi. May isang tao na nagngangalang Eber or Heber. Siya ay kaapo-apuhan ni Noe. Si Eber ang ama ng lahi ng mga Hebreo. 2 lamang ang anak ni Eber. Ang pangalan ng isa ay Peleg at ang isa ay Joktan. Mula kay Peleg at Joktan ang lahi ng mga Hebro or Hebreo sa buong mundo. Pagkatapos ng baha, si Heber kasama ang dalawa niyang anak na si Peleg at Joktan ay nanirahan sa Misha or bansang Iran sa kasalukuyan. Doon lumaki at nagkapamilya sina Peleg at Joktan. Nang lumalaki na ang angka ni Peleg at Joktan, nagpaalam na sila sa isa't isa. Mula sa Misha or Iran, si Peleg ay pumagawi sa kanluran at sa kanya nagsimula ang lahi ng mga Israelita or mga Hudyo sa Israel at naging hari nila si Solomon sa paglipas ng panahon. Si Joktan naman ay pumagawi sa silangan kasama ang kanyang mga anak na sina Ophir, Havila at Sheba. Sa lahi ng mga anak ni Joktan nanggaling ang mga Pilipino. Sa makatuwid, ang mga Pilipino ay dugong Hebreo. Katunayan, bago dumating ang mga Kastila, ang pangalan ng ating bansa ay Ophir, hango sa pangalan ng anak ni Joktan. Ang bundok Pulag o Mount Pulag ay variant ng Peleg. Ito ay mga halimbawa lamang ng mga katibayan na magpapatunay na tayo ay bansang Hebreo. Taliwas sa itinuro sa atin na ang mga Hebreo o Israelita ay mapuputi na parang mga European at American, ang totoo ay lahing itim ang mga Hebrew kagaya ng mga sinaunang tao ng Ehipto. Ayon sa mga eksperto, ang Hebrew ay mga itim na kung tawagin ay negro.
Ngunit walang negro sa kasaysayan ng Pilipinas. Balikan po natin si Joktan. Siya po ay tinawag na Joktan galing sa salitang Hebreo na Yoktan, na ang ibig sabihin ay maliliit na tao. Isabay natin ang itim na kulay ng mga Hebreo, makikita natin na ang tinutukoy ay ang ating mga ninuno or aborigines na Negrito, Agta at Ita. Sila ang natitirang purong lahi ni na Ophir, Havila at Sheba. Noong kapanahunan ni Haring Solomon, itinayo ang templo ng Jerusalem. Ang mga materyales at ginto ni Haring Solomon ay galing sa lupain ng Ophir or minsan tinatawag na Havila at Tarshish. Yan po ay nakasulat sa Chronicles at mga awit ni Solomon. Ang mga lupain na yan ay walang iba kundi ang Pilipinas. Isang hindi maitatanggi na katibayan ay ang Iskaya tribe na nagsasabi na ang kanilang mga ninuno ay nagmula sa mga nagtayo ng templo ni Haring Solomon. Samantala, ng mga panahon na iyon, ang ating mga Negrito ang tagamina ng ginto. Ayon sa Manila Times at sa records ng Bureau of Mining, ang ating mga Negrito ay nagmimina na ng ginto 65,000 years na ang nakalipas. At ang ating bansa ang pangalawang pinakamayaman sa natural na ginto sa buong mundo. Kung susuriin, may ugnayan ang magkapatid na si Peleg at Joktan. Ang lahi ni Peleg ang nagtayo ng siyudad ng Jerusalem at templo sa pangunguna ni Haring Solomon. Samantalang, ang lahi naman ni Joktan ang tagamina ng ginto sa silangan upang dalhin sa Jerusalem at sa templo. Ang templo ang maituturing na bahay ng buong lahi ng Hebreo sa buong mundo. Ngunit, dumating ang nakagigimbal na pangyayari. Nilusob ng mga Romano ang Jerusalem. Winasak nila ang syudad at sinunog ang templo. Sinunog nila ang bahay ng mga Hebreo, bahay na pinagpaguran ng lahi ni Peleg at Joktan. Maraming namatay sa paglusob ng mga Romano sa Jerusalem. Ang mga Israelita ay tumakas. Sila ay nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit karamihan sa kanila ay napunta sa Afrika, sa pinakaliblib na bahagi ng kontinente hanggang sa pinakadulong bahagi sa timog. Mula noon, wala nang balita sa mga Israelita or Hebreo. Sila ay nabura sa kasaysayan. Habang sila ay nagtatago sa Afrika, dumating doon ang mga Europeans at sila ay hinakot. Isinakay sila sa mga barko na may mga kadena at shackles. Ibinenta sila sa Amerika, Europa at ibang mayayamang bansa bilang mga alipin. Ang pangyayaring yan ay nakasulat sa Deuteronomy 28 bago pa man nangyari. Sa history, ang pangyayaring ito ay ang tinatawag nilang transatlantic slave trade. Ito ay nagsimula noong 15th century sa pangunguna ng mga Portuguese at ito ay sinundan ng mga Spaniards na nagtuloy-tuloy hanggang sa unang bahagi ng 19th century. Katibayan, ang Manila Galleon ships ay bumabiyahe noon ng Rota Manila-Acapulco, lulan ang mga nabihag na mga alipin upang ibenta. Noong iniwan ng mga Hebreo ang lupain ng Israel, may ibang lahi na pumalit at umangkin sa lupain. Tinangkilik nila ang kultura ng mga Hebreo at sinabi nila sa buong mundo na sila ang Hebreo na sinakop noon ng Roma. Noong November 29, 1947, ipinagkaloob sa kanila ng United Nations ang lupain ng Israel. Tuluyan nang nawalan ng uuwian ang mga Hebreo na nagtatago sa Afrika. Yan ang nangyari sa lahi na nanggagaling kay Peleg. Dumako tayo sa silangan. Walang kaalam-alam ang lahi ni Joktan sa mga nangyari sa lahi ng kanyang kapatid na si Peleg
Nahinto rin ang paghahakot ng ginto papuntang Israel. Hindi batid ng magkabilang lahi kung ano ang nangyari sa isa't isa. Alamin natin ang pangyayari sa lahi ni Joktan. Ito ang kasaysayan ng lahing Pilipino. Taong 1494, ipinagkaloob ng Papa ng Roma ang titulong hari at reyna ng mga Katoliko kina Ferdinand at Isabela ng Espanya. Kaakibat ng kapangyarihang ipinagkaloob ay ang obligasyon ng Espanya sa Roma. Lumalabas ngayon na ang Espanya ay naging galamay o instrumento ng Roma. Makalipas ang 27 years matapos ipagkaloob ng Roma ang kapangyarihan sa Espanya, sinakop ni Magellan ang Pilipinas na nooy tinatawag na Ophir. Marahas na ipinasok ni Magellan ang Katolisismo ayon sa ideolohiya ng Roma. Ayon sa Wikipedia, ang pinakaadhikain ng Espanya ay magkamkam ng mga lupain para sa Espanya at ipalaganap ang militanteng Katolisismo. Ipinatupad ng Espanya ang Inquisition ayon sa direktiba ng Roma kung saan nagaganap ang malagim na pagtorture at pagpatay sa lahat ng mga susuway o kukontra sa Katolisismo. Sa Inquisition, nagaganap ang pinakamasakit na kamatayan na maaaring danasin ng isang tao dahil sa kanyang paniniwala. Halimbawa dito ay ang paglalagari ng katawan ng tao mula sa pagitan ng kanyang mga hita habang siya ay nakabitin ng patiwarik. Ang Inquisition ay ginanap ng sikreto at lahat ng magbubunyag ng sekreto tungkol sa Inquisition ay papatawa ng mabigat na parusa. Pero bakit walang alam ang mga estudyanteng Pilipino tungkol sa Inquisition? Ayon sa isang journal na inilimbag ng Ateneo de Manila University, mula ng taong 1940, lahat ng estudyante ay walang alam dahil inalis ito sa history books na kagaya ng mga isinulat ni Binetes at Saide. Marahil, kaya inalis ang Inquisition sa mga libro ay dahil sa impluwensya ng simbahan sa mga manunulat. Kung ating aalamin, minsan nang tinangka ng simbahan na ipaban ang no limitang here sa lahat ng mga eskwelahan. Noong 1956, naghain sila ng petisyon sa Kongreso na ipagbawal ang no limitang here sa lahat ng mga paaralan. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng Kongreso. Suriin natin ang buod ng kwento. Si Sisa ang kumakatawan sa lahi ng mga Hebreo. Sina Crispin at Basilio ay kumakatawan sa dalawang sangang lahi ng mga Hebreo mula kay Heber. Lahat ng Hebreo sa buong mundo ay napapabilang kung hindi kay Peleg ay kay Joktan. Wala nang iba. Si Crispin ang kumakatawan sa mga Israelita at Hudyo sa linya ni Peleg. Dito nagmula si Haring Solomon. Sila ang mga Hebreo sa kanluran. Si Basilio naman ang kumakatawan sa mga Hebreo na nasa linya ni Joktan. Sila ang mga Hebreo na nasa silangan. Dito napapabilang ang mga Pilipino o tinatawag na mga Ophirians. Ang bahay ni Sisa ay sumisimbolo sa Jerusalem at sa templo ni Haring Solomon na pinagtulungang itayo ng mga Hebreo mula sa kanluran at silangan. Ibig sabihin, buong puwersa ng mga Hebreo ay pinagsama-sama para maitayo ang templo. Si Basilio ang nagmimina ng mga ginto na dinadala sa Israel. Ang pagbaril kay Basilio ay sumisimbolo sa karahasan ng Roma. Ang mga pari at sakristan sa kwento ay sumisimbolo sa simbahang Katoliko. Ang pagsunog ng mga gwardya sibil sa bahay ni Sisa
ay sumisimbolo sa pagsunog ng Roman Empire o ng mga Romano sa bahay o templo ng mga Hebreo. Ito yung pagsunog nila sa templo ni King Solomon sa Jerusalem. Ang pagpapalo at pagkaladkad kay Crispin ay sumisimbolo sa pang-aabuso at pang-aalipin. Ang pagkakawala ni Crispin ay ipinapalagay na ito ay patay na. Sumisimbolo ito sa pagkakawala ng mga Israelita matapos lusubin ng Roma ang Israel. Ang pagkakawala din ni Basilio ay sumisimbolo sa pagpapalit ng pangalan ng ating bansa mula sa Ophir papunta sa Pilipinas. Nawala ang katauhan at pagkakakilanlan ng bansa at ng mga Pilipino. Bakit hindi tinapos ni Rizal ang kwento ng Crispin at Basilio? Ito ay sa kadahilanang hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari kay Crispin bilang Hebreo na nawawala. Ganon din kay Basilio, hindi rin alam ni Rizal ang kahihinatnan o kahahantungan ng mga Pilipino bilang si Basilio. Sa kabuuan, ang kwento ni Crispin at Basilio ay tungkol sa lahi ng mga Hebreo na dumanas ng sobrang hirap, dusa at karahasan sa kamay ng mga Romano. Sa panig ng Israel, Roma ang sumira sa kanila. Ganon din sa panig ni Basilio, Roma din ang nasa likod ng mga Kastila na sumakop sa Pilipinas. Kaya ang magkapatid na Crispin at Basilio ay sinalarawan ni Rizal bilang mga alipin ng simbahan na dumanas ng karahasan. Marahil, nagtataka kayo bakit hindi lumabas ang kahulugan ng kwento noong panahon ni Rizal. Bakit kailangang sa panahong ito lang ito lumabas? Una sa lahat, minabuti ni Rizal na huwag munang malaman ng mga Pilipino ang totoo nilang lahi noong kanyang kapanahunan. Minabuti rin ni Rizal na huwag munang ipaalam kung ano ang nangyari sa kabilang lahi ng mga kapatid ng mga Pilipino sa Israel dahil ito ay maaaring maging sanhi ng mas mahigpit at mas marahas na pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Maaari ding ipitin ng Roma ang ekonomiya o politikal na kalagayan ng bansa kahit sa kasalukuyang panahon. Kung ating papansinin, laging nakikisali ang simbahan sa mga isyu politikal. Ito ay sa kadahilanang may interest silang pinangangalagaan. Pero sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kami, gaya ng ating mga ninuno, mas mauunang mamaalam. Sana makakaasa kami na sa aming paglisan may mga kabataang itutuwid ang mali ng mga nakaraan. Hindi pa dito natatapos ang kwento ni Crispin at Basilio dahil padating na ang tamang panahon at nagkakaroon na ng mga pahiwatig na malapit nang magkatagpo ang magkapatid. The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Bukas ay babangon din, ang silang ay pupula sa timyas ng paglaya. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.